hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Lolo Bert, bumabati sa kabuuan ng 108 Rema Outreaches. Okay, masarap batiin yung mga unang nag-greet sa atin, no? Kaya hindi ko mabasa. Anyway, meron dito sila Giselle. Okay, na bumabati kagad. Gusto ko sanang basahin kayo, kaya lang hindi ko pa mabasa dahil alam niyo na, Lolo Bert na kasi pag malayo, hindi na mabasa. Pero anyway, nag-uusap nga kami ni Josie. Sabi ko, Josie, pa-contest nga tayo na kung sino yung pinakamaraming outreaches na nanonood ng live sa Rema Fields. No? I-tabulate mo nga yan. Kaya lang, kahit na 5 na yung greetings mo, isa lang ang count doon. Kaya lang, ilagay nyo yung kung saan kayo, saang outreach. Pagka nag-greet ko kayo, no, sa mga nagsasalita, ilagay nyo po yung kung saan kayo outreach. Sabi ko nga kay Josie, i-tabulate mo nga, tapos by the end of the year, ay magbigay tayo ng regalo, special prize para sa very cooperative na nakikibagay, nakikisama dito po sa live video po natin sa FB sa Rema Philippines. Okay po ba yun? Praise the Lord. So, ganun din ay last time madalas kong batiin yung mga malalayo nasa dulo. Okay, ngayon naman ay gusto kong batiin ang mga nasa malalapit dito sa amin sa San Jose, Rema San Jose, o Rema Gaya Gaya, o Rema Sapang Palay, Rema Norsagaray, Rema Bagong Silang, o kaya Rema Camarin. Lalo na ang Central, no? Makaligtaan ko, magkakalapit lang dito. At saka Rema Mandaluyong. So muli, bumabati si Lolo Bert ng magandang hapon. Ngayon po ay September 5 na po at nag-start tayo ng saktong 4 PM. So, okay. So, ngayon po ay kumusta na po ang bawat pamilya po natin o sambahayan natin? Kumusta na po sila? Okay. Ako po ay very positive na by the grace of our Lord ay andun po ang pag-iingat. Madalas po, pag ako po yung na-invite na maging speaker sa mga outreaches, pagka po ang pinakatema ay patungkol sa pamilya o sambahayan, ay meron po akong itinatanong. Tapos pagka po oo ang sagot nila, ay nagtataas sila ng kamay. Okay, ang sagot doon sa tanong ko ay oo, nagtataas sila ng kamay. Pero this time, dahil hindi naman tayo nagkikita, ay ang pagka oo ang sagot nyo, ay mag-amen na lang kayo. Okay? O, diyan sa mga nasa Rema Outreaches, sa mga bahay-bahay, alam ko magkakasama kayo dyan. Okay, ito po yung tanong. No? So, sino po sa inyo ang may nanay o tatay, lolo o lola na buhay pa, na hindi pa born again? Sagot po kayo. Okay. Sino naman sa mga magulang, nanay, tatay, lolo't lola, no, na meron pang anak na hindi pa born again? Okay, ang sagot ay amen. Okay. O, sino pa rito ang may kapatid? May kapatid na hindi pa born again? Okay, sagot po kayo kung amen o amen o oo o amen. Okay. Ngayon, itong panghuli na lang. Okay, sino sa inyo ang merong mga in-laws, biyanan, bayaw, bilas, ipag, pinsan, uncle, auntie, sa mother side at father side? O, sagot po, ay huwag na kayong sumagot. Kasi lahat po tayo ay meron pang kamag-anak na hindi pa born again. O, tanongin mo nga yung katabi mo, bakit amen ka ng amen kay Lolo Bert? Siyempre, yung sasagot niyan, bakit siya amen na amen? Kasi siya pa lang ang born again sa family. Brother and sisters in Christ, kung ganito po ang sitwasyon nyo, nakaka-relate po ako. Because 30 years ago, ay ako po yung unang na born again sa family. At ilan na magkakapatid sila Lolo Bert? 18, isang dosena't kalahati. So ngayon po,
mga kapatid, brothers and sisters in Christ, ang tema po ng ating pag-aaral ngayon ay household salvation. Ito po yung kaligtasan ng sambahayan. Okay, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Book of Acts o sa Gawa, chapter 16, verse 31. Okay, nakita niyo na po. Basahin ko po. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Sa Tagalog po, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sige, tayo po'y yumuko at tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos namin nasa langit, sama-sama naming inililift up sa iyo ang fellowship na ito, Panginoon. Patungkol po sa kaligtasan ng sambahayan. O banal na Espiritu, ikaw po ang aming teacher, guide, comforter, helper, and our God. Tulungan mo po kami na maunawaan ng lubusan ang pangako mo at ano ang mga gagawin po namin upang ang kalooban mo ito sa aming buong sambahayan ay maganap at ma-born again ang mga mahal namin sa buhay. Alam namin, malapit ka ng darating, Panginoon. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Okay? So, itinuturo po sa atin po sa talatang dito po sa Acts chapter 16 verse 31 na pag isang tao ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, maliligtas siya. Amen po. Subalit, hindi po natatapos doon ang teksto na ito. Nagtuturo rin sa atin, pag tayo nanampalataya, ay nandun po yung pangako ng Panginoon na pagliligtas sa ating sambahayan. Ito po'y nabasa natin sa Gawa 16:31. Kalooban ng Diyos na ang buong sambahayan o pamilya ay maliligtas. Okay. Pero ito po ay hindi automatic. Sabi mo sa katabi mo, sabi ni Lolo, yung salvation daw ng pamilya, hindi automatic dahil na born again ka. Okay. May condition po upang ang ating sambahayan ay maligtas. Ang tanong, ano yun? Okay, tayo po ng mga believers. Tayo po na born again sa family. Kung magkakaroon po tayo ng isang pananalangin na may pananalig at hingin natin ito sa Panginoong Diyos, ay andun magaganap ang pangakong ito sa ating sambahayan. Okay, balikan lang natin. Ano man sinasabi ng Gawa 4:12? Sinasabi ng Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan dahil sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng takot. Very specific na minimension po doon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Meron pa dito sa Ephesians chapter 2 verse 8. Okay, basahin ko po. For it is by God's grace that you have been saved through faith. Tingnan niyo po, nagme-mention dito ng faith. Sa Tagalog po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At yung pananalig na yon kay Jesus Christ, ay yun po ay regalo pa rin sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. Okay. Balikan lang po tayo. Tanaw, balik po tayo. No? Nung pong, naalala nyo po yun, nung unang may nag-share po sa atin, nung hindi pa, unbeliever pa po tayo nun. Okay? Nung meron nag-share po sa atin patungkol kay Jesus, ano po yung sumunod? Yung sumunod na pagkakataon, okay, yung nag-share sa'yo, na mag-share uli, ano na ang naging reaction natin? Kaagad-agad ba? Nabukas ang heart natin? Tinanggap natin ang Panginoon? Ay, hindi. Maraming pagkakataon, umiiwas na tayo.
subalit sa katyagaan po at pananalangin ng ating kapwa mananampalataya. Sa mga manggagawa na walang sawa na may bahagi ang gospel ni Jesus. Sa iyong pakikinig, nagkaroon ka ng pananalig o pananampalataya at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagsisi ka sa iyong kasalanan at nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesus. At ikaw ay na-born again, sa katunayan, nandito ko ngayon at nanonood ng live video sa Rema Philippines. Okay. Kaya po, ito ang dahilan bakit yung mga manggagawa, sa mga outreaches, kasama na mga elders, ay nagbabahay-bahay po tayo para sabihin sa mga tao ang patungkol sa Panginoong Yesus. Napakatyaga, hindi pumapatol sa insulto o paglilibak, kamag-anak man, kaklase man, kaopisina man, patuloy pa rin po tayo nagsishare patungkol kay Jesus. At dito nga po sa Romans chapter 1 verse 16, ano po ang sinasabi doon? Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for this is the power of God for the salvation of those who believe. So yung gospel ni Jesus, tingnan niyo po, yan ang pinagtsatsagaan po natin na ibahagi sa mga tao para makilala nila ang Panginoong Yesus. At pag sila'y nagnampalataya, anong sabi rito? Yun yung kapangyarihan ng Diyos para makakilos sa Kanya. Pag siya'y nanalig, siya'y maliligtas. Amen po. Okay. Naalala po niyo yung babaeng dinudugo. Kasi tandaan po natin, nag-mention po tayo rito ng faith, no? Sa salvation. Okay. At madalas na ituturo na po sa atin yan ng salvation. Paano na? Sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Dito po sa binanggit ko po, yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Na hindi na maganda ang kanyang kalalagayan, naging worse pa, naubos pa ang kanyang ari-arian. Pero tingnan nyo po, nung padaan na si Jesus doon sa lugar nila, ang sabi ng Bible, pinaparaphrase ko na lang po. Kaya na lang po magbasa nito sa Mark chapter 5 verse 25, na yung mga tao, sinabihan siya patungkol kay Jesus. Nung paraan na si Jesus doon sa lugar nila, sinabihan siya ng mga tao patungkol kay Jesus. Okay. Nung sinasabihan po siya, ano po sa palagay nyo ang kinukwento ng mga tao? Na si Jesus ay gumagaling sa kanya ang mga bulag, nakakita. Yung mga pilay, pag lumapit kay Jesus ay nakakalakad. Yung mga may yung mga pipibingi, nakakapagsalita at nakakapakinig. At sa pamagitan po ng pakikinig na yon, ay nagkaroon po siya ng pananampalataya. Sa katunayan, nabuo sa kanya na kahit na uncommon sense yung kanyang nabuo sa kanya, na mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling. Ano ba naman ang nun? Pag ginamit mong common sense, ano ang common sense doon? Laylayan lang yun. Pero tingnan niyo po, yun yung faith na nabuo sa kanya. At kinatagpo siya ng Panginoong Jesus doon. Sa katunayan, anong sabi ni Jesus sa kanya, ng Panginoong Jesus? Pinagaling ka, daughter, sabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Okay. Ang tanong, bakit po natin binabalikan kung paano tayo na born again? Si Lolo Bert naman, very basic na yun. Born again na tayo lahat eh. Okay. Dahil ito pa rin po ang prinsipyo ng Diyos para abutin ang ating mahal sa buhay at ma-born again. Hindi po automatic pag na-born again tayo ay born again na ang buong pamilya natin. Pero may pangako ang Diyos at ang ating Diyos ay matapat maging masunurin
lang po tayo. Amen po. Amen. Okay. Naniniwala po ba tayo na ang pangako sa binasa po natin, ito po sa Acts o Gawa 16:31, manampalataya ka kay Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yung unang punto na nagsasabing manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ay maliligtas ka, amen po. Walang problema dahil natanggap na natin ito. Amen po ba? Pero bakit? Marami po sa mga Kristiyano ang bantulot na paniwalaan ng lubusan ang pangalawang punto na nagsasabing ang inyong sambahayan ay maliligtas. Pareho rin namang ipinagkaloob ng Diyos para sa ating lahat. Nakuha po natin, mga kapatid. Sa Acts 16:31, ang sabi doon, manampalataya ka kay Jesus at maliligtas ka. Pero hindi natapos doon. Ikaw at ang iyong sambahayan. Okay. Ngayon, born again na tayo. Tama yun, nakasulat doon. Manampalataya ko kay Jesus, nagkaroon ng pananalig, yung binanggit natin kanina. Tinanggap niya ang Panginoong Jesus, nagsisi sa kasalanan. Born again siya. Kasunod po ng pangako na yun sa 16:31, ikaw at ang iyong sambahayan. Pero bakit nga pagdating sa pangalawang teksto, kasama ang sambahayan, ay bantulot? Ibig sabihin ng bantulot, hindi ganun ka-open, ka-receptive. Well, maaari sigurong dahil may persecution. Amen po. Maaring may pag-uusig o niloloko tayo, tinutaya tayo, pag nag-share po tayo patungkol kay Jesus, sasagutin nga nila tayo ay sila na ay sarado, kandado, na wala ngayong susi. O naka-welding na ang kanilang pananampalataya sa old faith. O kaya hindi natin alam ang ating gagawin. Kumisa naman ay resign na tayo kasi yung kapatid natin na yan, black sheep. Madalas makwento natin to eh. Diba kumisan, pinagpipray mo ay walang nangyayari doon sa kabaliktaran ng pinakamabait na kapatid. Kaya kumisa nga yung salitang black sheep, salita lang yan pero wala sa Bible yan. Okay. O kaya naman ay maboborn again din yan pagdating ng panahon. Diba kumisan pagka parang walang nangyayari doon sa wala tayong nakikita na pagbabago ay minsan papasok sa atin, maboborn again din yan pagdating ng panahon. O ito pong pinakahuling tanong, o hindi mo sila mahal? Nabigat po yun. Na okay lang sa'yo na mapunta sila sa impyerno. Oops, sorry po kung medyo bold si Tatay Bert dito. Pero malalaman nyo mamaya bakit ganun ko na lang masabi yung okay lang sa'yo na mapunta sila sa impyerno. Okay. Ano po ba ang sinasabi ng John 3:3? Mga basic muna po ito. Ito mga foundation na pinag-aaralan po natin. Ang sabi po ng John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sa Tagalog po, sumagot si Jesus. Si Jesus po, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita. Sinasabi ko sa inyo, maliban ay panganak na muli ang isang tao, hindi siya pag-aarian ng Diyos. In short po, sinasabi ng salita ng Diyos, pag di ka na born again, ang destinasyon mo ay impyerno. Bigat mo naman magsalita, Tatay Bert. Okay. Ito pong binibigyan natin ng diin, ay hindi po galing sa akin yun. Yun po ay salita ng Diyos. Na maliban na ipanganak na muli, sa impyerno pupunta. Amen po. Okay. Balikan po natin yung mga summer camps po natin. Oy, nami-miss nyo na yung summer camp. Naalala po niyo yun, every summer camp, mga nagdaan, pag may mga baguhan po tayong kasama, ano po yung materials na ginagamit nila?
Ito po yung 40 days in hell. Tama po ba? At doon po sa 40 days in hell na naisulat ni Mary Baxter, no? Na ipinakita ni Jesus sa kanya for 40 days sa impyerno, ano ang kalalagayan ng mga namatay na hindi born again. Dinidiretso ko na po, na hindi born again. Pinakita po doon ang paghihirap ng mga tao na hindi born again. Itong last summer camp, ano po ang materials na ibinigay uli sa atin? Nung summer ng 2019. Okay. Ang ibinigay pong materials ay, lalo na po sa mga baguhan, ay 23 minutes in hell. Ito naman po ay isang Christian, isang born again, na dinala ni Jesus sa impyerno, pero inalis ang kanyang pagiging Kristiyano. Kung yung una kay Mary Baxter, 40 days nasa impyerno siya, tinitignan lang niya, pinagmamasdan niya, ano ang nangyayaring pahirap sa mga hindi born again. Dito this time, in 2019, ng summer camp, sa 23 minutes in hell, ay mismong dinala ni Jesus, ang isang born again, ang isang Kristiyano, tinanggalan siya ng pagiging Kristiyano, at siyempre, pagka hindi ka Kristiyano, ano mayayari? Diretso ka sa impyerno. At 23 minutes lang ang tinagal niya po doon. Dahil doon po, naranasan niya anong pagpapahirap na ginagawa ng mga demons, ng mga demonyo, kung paano pinahihirapan yung mga hindi born again. At na-explain po doon kung ano yung nararamdaman natin dito sa mundo ay makadalawa, makatatlo, makaapat, makalimang beses na nararamdaman nila doon. Ganun mas nasa-sensitive sila. O imagine nyo na lang po, makagat kayo ng langgam na pula. Kung yun ay 10 beses na nasakit ang nararamdaman doon sa lugar ng impyerno. Amen po. Ngayon, tumingin pa po tayo dito po sa Bible, sa New Testament. Sulat nyo na lang po, ito po yung pangyayari, yung mayaman, at saka si Lazaro. Naalala nyo na po yun. Ito po yung matatagpuan sa Book of Luke, chapter 16, verse 24. Okay, basahin ko po. Kasi sila po ay napunta na sa Hades. At sumigaw siya, ito po yung mayaman sa lupa. Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Tingnan nyo po. Yung mayaman na nagpasasa, na walang pakialam sa lahat, nagpasasa sa kanyang kayamanan, sarili lang niya, ay namatay, halos kasabay, nauna lang yung si Lazaro na isang pulubi. At sila po ay dinala sa Hades. Okay? Yung isang parte ay impyerno, pinahirapan, yung isang parte naman ay sa bosom ni Abraham. Ito po yung bago dumaan si Jesus doon na dinala sa langit, yung mga naka-standby doon na mga righteous. Okay. At dito nga po, sinabi rito nung mayaman, utusan ninyo si Lazaro. O, tingnan nyo, nandun pa rin yung nakilala niya, si Lazaro, yung pulubi sa kanyang nasa lupa, sa harap ng bahay niya. Isang pulubi. Kaya ang tingin pa rin niya ay pulubi. Siya pa rin ay mataas. Sinasabi niya kay Abraham na utusan. Okay. Nakilala niya, may pakiramdam siya, utusan si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Tingnan niyo po Hindi na yung katawan niya ang magkaroon ng
ng kaginawahan. Yun na lang dila niya. Na maidikit lang ni Lazaro sa tubig at saka maidikit lang doon sa dila niya. Sapat na yun para kahit makaranas man lang siya ng kaginawahan dahil sa apoy na sumusunog sa kanya. Naalala niyo po yun na isang kwento na ang sinusunog doon, buo ka, meron kang feature na yan, may damit ka, susunugin ka doon, para kang plastic na nasusunog. Tapos magiging kalansay ka na, nararamdaman lahat yan. Pagkatapos magkakalaman ka uli, may damit ka uli, susunugin ka na lang naman, nararamdaman mo na naman yon, sumisigaw sa hirap. Ito yung sinasabi nung mayaman, na kahit man lang yung dila niya ay makaranas lang ng konting lamig ng tubig. Ganun po kabigat. Kaya kung minsan si Tatay Bert ay ganun na lamang po na ini-emphasize niya ng gusto ay pagka ang salvation na ng mahal sa buhay ang pinag-uusapan. Ito nga po, this morning ay dumala uli yung sila Jenny Ann, Pastora Jenny Ann, si Pastor Nino, si Pauline, yung anak nila, saka si Josie, Pastora Josie. At dahil pumapasok na, dito ba, sa linggo na siyang pumapasok sa hospital na ang exclusive yon para sa mga COVID. At kadalasan, na-assign siya sa ICU. At kinukwento niya sa akin na ang dami pong mga namatay sa ICU na COVID, na intubate na sila, may tubo na po sila. Yung iba doon ay napatanggap niya, kung hindi siya duty, kasi 2 araw lang ang duty niya ron. Okay. At nung isang araw naman daw ay na-assign siya sa ER, ay ang dami pong itinakbo daw doon. Nung nagkukan si Josie, nag-live si Josie, ay hindi siya nakapanood, si CPR siya. Ibig sabihin po noon ay patay na dinaro na binubuhay. Alam niyo na po yun, si CPR, no? At marami siyang kinwento na karamihan doon ay mga mahirap. Nabuhay niya, 2 yata yung nabuhay. Okay, ngayon nung ipapasok na ay nung sabihin sa kanila yung halaga. Nung pagkabuhay na ganun, 200,000 na eh. Nung ipakita sa kanya yung gagastusin pag na-ICU, ay umayaw na yung pamilya. Wala naman silang mapuntahan na government hospitals. Puno na lahat ng COVID. Saan ngayon pupunta yung tao? Iuwi na lang sa bahay. Kaya nga po nung tingnan nyo po, okay lang po kung sa mga ICU, meron tayong mga Christians doon, mga doktor, mga nurse. So, paano kung walang Christian doon? Hindi sila marunong mag-pray. Na lumapit sa Panginoon, wala naman silang alam. Kaya nga po dito ay naging daan ito upang balik nga tayo, kumustahin natin yung mga mahal natin sa buhay. Paano kung hindi pa born again yun at napunta sa mga hospital at alam naman natin ito ay pandemic. Sabi nga ni Jenny Ann, ito ay hindi biro. Ito ay nakakamatay. Hindi ito joke. Kahit na mayayaman, kahit yung matataas ang katungkulan, kahit yung matatalino, walang pwedeng ipangmalaki. Kaya sabi ko, tama-tama sabi ko, pagsaluhan natin, pag-aralan natin muli, paano natin madala ang mga mahal natin sa buhay. Amen po. Okay. Bawat isa sa atin ay mayroon pang mahal sa buhay na hindi pa born again. Amen po. Kasi na-mention natin kanina, maaaring immediate family mo, born again na sila. Kumusta yung mga uncle nyo? Mga auntie nyo? Mga pinsan nyo? Di ba kasamahan ng sambahayan yan? Family natin yan? Amen po. Okay.
huwag po sanang sabihin na wala tayong pananalig na lubusang maniwala para sa pangako ng Panginoong Diyos sa kaligtasan ng buong pamilya po natin. Huwag po sana nating sabihin na wala tayong sapat na pananalig. Mayroon po tayong pananalig o pananampalataya para angkinin ang kaligtasan ng buong sambahayan. Dahil kung wala kang pananalig, di sana di ka na born again. Tandaan po natin, ito po ay regalo ng Diyos. Para lang ba tayo lang ang maligtas? Kalabitin mo yung katabi. Yung bang regalo ng kaligtasan? Di ba yan ay by grace? Binasa natin kanina sa Ephesians. Yung bang regalo na yon, kaya ka naligtas? Para lang ba ikaw lang ang maligtas? Siyempre, ang sagot ay hindi. Binigyan tayo ni Lord ng faith para tayo una ang maligtas. At kasunod nito ay kaligtasan ng iba. At siyempre, sa kaligtasan ng iba, ay kasama ang ating sambahayan o pamilya. Amen po. Okay. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ang kaligtasan ng sambahayan ay hindi lamang po matatagpuan sa binasa po natin sa Gawa 16:31. Noong pa man, magbibigay po tayo ng tatlong bagay po ito. At mamaya po, magtiyaga lang po tayo kasi meron tayong pag-aaralan maya sa bandang huli kung paano ipag-pray na makita natin sa Bible. Amen po. Okay. Una po, ito po sa Genesis, chapter 7, verse 1. Naalala niyo po si Noah? Ano po ang nangyari nun? Panahon ni Noah? Dahil napakasama na ng mundo, di po ba? Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang malaking arko o isang barko. At doon sila sumakay at saka ng mga hayop na pinadala ng Diyos. At dahil po sa napakasama na ng mundo ay umulan na napakalakas, nagkaroon ng baha at nangamatay lahat maliban sa pamilya ni Noah. Okay, basahin ko po sa Genesis chapter 7 verse 1. Ang sabi rito, "The Lord then said to Noah, Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation." Sa Tagalog po, sinabi ni Yahweh kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin." So dito pa lang po in the book of Genesis, sa panimula pa lang ng Biblia, ipinaalam na ng Diyos ang kanyang kalooban na iligtas hindi lamang ang isang tao, kundi ang kanyang buong sambahayan. Na iligtas ang buong sambahayan ni Noe, ang kanyang manugang o in-laws. Okay, pero balikan po natin sa Genesis chapter 7 verse 1. Ang sabi po dito, "Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation." Sa Tagalog po, pumasok kayong mag-anak sa daong, sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Ano po yung sabi ng Diyos? Ang sabi niya, sinuwalang ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Kahit yung asawa niya, hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kahit yung tatlo niyang anak, hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kahit yung mga manugang ng mga anak niya, ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Si Noe lang. Sabi rito, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Siya lang ang karapat-dapat. And yet, nandun na po. Sa pasimula pa'y ang kalooban na ng Diyos ay ligtas ang buong sambahayan. Amen po.
naalala ko, no, merong isang kasamahan tayo na pastor. Naikwento ko na ito, pero hayaan niyo po na muling ulitin ko. Na ang pastor natin na ito, asawa po niya ay teacher. Na every summer, no, every summer po ay umuwi po sila. Yung nga lang, ang inuuwian nilang probinsya ay malayo. Sa Isabela po yun. That is about 12 to 14 hours on traveling by land. At doon nga po ay mag-anak sila. Tatlo yung anak niya. So sumakay na po sila ng nag-commute sila ng isang bus. Pero pagsakay pa lang nitong pamilya na ito, ay may naramdaman na itong pastor natin na to. May naramdaman siya, nakakaiba, na may bigatin kaagad. At yun nga po, pag sampa pa lang sa bus, galing na Maynila, nung tumatakbo na po ito, ay nag-umpisa na po siyang mag-pray ng mag-thanks. Okay, so mahina pa po yung pagtatanks niya. Pero nung malapit na po siya sa bundok, kasi Nueva Ecija, paket na yan ng Nueva Vizcaya, ay bumigat po yung pag-pray niya. Ay naging travel. Punong-puno po yung bus. Kasi summer, di maraming umuwi. So, noong una, hawak lang niya ay panyo. Inityahan na siya ng asawa niya ng tuwalya. Kasi di ba po, pag nagtatravel tayo, nandun na yung bigatin. Groanings na po yun. Pag hindi tayo nagtaklob sa mukha, ay marinig ng mga nakapaligid sa atin. Bus po yun, aircon. So, in short po, ay nagpatuloy po yun, yung kanyang pagtatravel. Hanggang sa nakarandam siya ng nawala na po yung bigatin. Alam niyo po, nung pababa na po ng bundok, yung bus na sinasakyan nila, anong may tulay na nilampasan po sila. Nung palampas na po sila sa tulay, sinalubong ng 10-wheeler truck na punong-puno ng karga na papunta sa Maynila. Sinalubong sila talaga, sigawan yung mga tao. Sigawan, yung driver po ay, ewan ko anong ginawa niya, pinaikot niya yung manibela, dumiretso po sila sa may gilid, tumagilid po sa may gilid ng kasada. Sigawan yung mga tao, pero hindi po sila tinamaan ng truck na 10-wheeler. So imagine niyo na lang po. Kung natuloy po yung aksidente na yon, isang 10-wheeler truck na napakatulin, biglang lumitaw dong sa approach ng paglampas na ng tulay na maba. Ang bilis ng takbo. Buti na lang nakabig. Pero palagay nyo kaya, yun ang nagsalba? Siyempre, yung pananalangin na ginawa ng ating pastor na ito. Naligtas ang kanyang sambahayan, hindi lamang po ang kanyang sambahayan, kundi yung buong mga pasahero doon, mga driver, at yung din truck na sana ay mababangga nila. Ganyan po ang ating Panginoon. Kaya kaya nga pansinin nyo po. Madalas marami tayong makikita, mapapakinggan ng mga patotoo ng ating mga workers. Na mula nung nag-worker sila, unti-unti naman na yung mga kapatid nila, yung magulang nila, ay nag-a-attend na sa church, sa local church. Naboborn again. Ito nga po yung nakita kong isang susi. Para mapabilis na madala mo ang pamilya mo sa Panginoon. Siyempre, may gagawin ka. Ay mag-worker ka. Mag-serve ka sa Panginoon. Kasi ang dami nilang mga patutuo. Sana kung isa lang, dalawa, tatlo. Halos karamihan ng mga workers, ng mga pastors. Noong nakaraan nga lang, si Pastor Giselle ng Dinggalan. Dati persecutor niya yung mga kapatid niya. Ngayon may Bible study sila every Wednesday. Magmula nung nagkaroon ng tinatawag na pandemic, itong lockdown. At dito nga po, sa binasa natin, ay maraming pagkakataon na dahil sa isang Kristiyano, sa isang family, ay nandun na rin ang pag-iingat ng Panginoon kahit unbeliever po.
Amen po. Okay. Ituloy po natin. Kung minsan tatanungin natin, bakit gano'n na lang? Tignan nyo po sa Hebrew chapter 6 verse 10. Pakibasa nga natin. Tignan nga natin. Balikan po natin. Sa Hebrew, bakit gano'n na lang? No? Okay. Sa Hebrew, very familiar sa atin to. Basahin ko po. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. God is not unjust. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya nakakaligtaan ang pagmamahal, ang tulong na ginagawa nyo sa kapwa nyo, mananampalataya. Ganun pala. Na, yes, worker ka, pastor ka, elder ka, nakikibahagi ka sa paglapit ng mga tao, mailapit sa Panginoon. Yan, hindi nakakaligtaan ng Panginoon. At dito nga po sa pastor na ito na nagpatotoo, muli nakita niya, God is not unjust. Makatarungan ng Diyos. Yung nung kinukwenta niya, na-imagine ko, sabihin na natin kahit aksidente lang na nagbanggaan, palagay mo kaya hindi kayo maapektuhan ng 10-wheeler trucks against ang bus, ang tutulin din yan. Pero buti na lang, may pastor doon. Ang pamilya niya, Christian yung pastor. Yung pamilya niya ay mga Kristiyano. Christian family. Inaligtas pati yung mga nakasakay po. Yan po. Okay, pangalawa po. Dito po sa Bible, naalala po niyo yung si Rahab. Ito po sa Joshua chapter 2. Ilagay niyo na lang po. Joshua chapter 2. Book of Joshua sa chapter 2. Okay. Ito po yung si Rahab. Kilala niyo po si Rahab. Si Rahab po ay, sorry po, no, pero siya po ay prostitute na nakatira sa Jericho. Okay. At dito nga po ay sinabi na ng Diyos kay Joshua na it's time na salakayin ang Jericho. Okay, at alam din ng mga taga Jericho na pag sumalakay ang mga Israelites, inuubos lahat. Pinapatay lahat. Walang itinitira. Kahit hayop, matanda, bata. Kasi yun ang utos ng Diyos. Kasi sa mga lugar na yon ay ang ginudyos nila ay ang demonyo. Ganun na lang po yun. Kasimple. Kaya ayaw ng Diyos na may buhay na ititira dun. At dun po nakatira itong si Rahab nga, pero prostitute siya. At ang bahay niya ay nakadikit dun sa wall of Jericho. Ngayon po, dahil meron pong pumuntang dalawang spy na Israel, nung mabalitaan ng mga sundalo doon, ng hari doon, hinanap, itinago ni Rahab, tinulungan niya, in short, yung dalawang Israel spy. Okay, so nung nailigtas na yun, napalis niya yung mga manguhuli, ay ang sabi ng dalawang spy, pinangakuan siya na ililigtas siya pag sinakop ng Israel yung Jericho. Okay. At doon nga tagaroon si Rahab. Pero tingnan nyo po ang reaksyon ni Rahab. Subalit ayaw ni Rahab na siya lang ang maligtas. Tandaan nyo po, pangit ang kanyang reputasyon. Prostitute po siya. Pero mahal niya ang pamilya niya. Sa katunayan, nung pinangakuan siya ng Israelites na dalawang spy, dahil tinulungan mo kami, ililigtas ka namin pag sinugod na ng Israel ang Jericho. Pero hindi po pumayag si Rahab. Hindi siya pumayag na siya lang ang maliligtas. Okay. Tayo po, brothers and sisters in Christ. Na tayo lang maligtas.
Tanong ko po, tayo na born again na, gusto ba natin na tayo lang ang maligtas sa impyerno? Ang tawag po doon ay selfishness. Tingnan niyo po ang ginawa ni Rahab. Si Rahab ay nanalangin na maligtas ang kanyang ama, ina, mga kapatid, at ang kanilang mga asawa, mga kamag-anak, at lahat ng meron siya. Ito'y kanyang ipinakiusap, pleaded, ang kaligtasan ng lahat sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen po. At tingnan niyo po ang naging sagot ng Diyos. Sa pananalangin may pananampalataya. Dito po sa Joshua chapter 6 verse 25. Basahin ko po. And Joshua saved Rahab alive and her father's household and all that she had. Sa Tagalog po, iniligtas ni Joshua si Rahab, ang kanyang angkan, at pati mga kamag-anak, at lahat ng meron siya. Hallelujah. Amen po. Brothers and sisters in Christ. Si Rahab po, pangit ang reputasyon. Pero kilala niya ang Diyos ng Israel na kayang iligtas, hindi lamang siya, kundi ang pamilya niya, ang mga mahal niya sa buhay, at kung anong meron siya. Alam niya kapag sumugod ang mga Israelites, kinongkar ang isang bansa, walang ititira kahit na ano, kahit hayop. Lahat ng ari-arian susunugin. Yan ay utos ng Diyos. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Dahil kay Rahab, nananalangin. Panalangin may pananampalataya na kaya siyang iligtas at kanyang mga mahal sa buhay ng Diyos ng Israel. Ayun po ang nangyari. Di ba ganito rin ang ginagawa ni Lord sa atin ngayon, ang pagliligtas sa ating buong sambayan? Meron po akong ikukwento sa inyo. Ano po? Medyo mahaba na tayo. Okay pa rin po sa inyo. Medyo magtagal tayo ng konti. Okay. Ito po ay hindi kaila sa inyo na kami po ay 18. Di po ba? 1 dozen and a half. 1 dozen and a half, 12 plus 6, 18. Okay. Meron po akong naging bayaw. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Hindi pa naman kami born again noon, nung high school. Kasi meron akong kapatid sa una. First nuptial kasi, 8 sila. Tapos na biyudo yung father namin, nag-asawa uli. Dito sa huli, 10 kami yun. So, ibig sabihin nun, may half sister ako. Pero wala namang ganyang half sa mga magkakapatid eh. Basta yan magkakapatid. Pero yung sinasabi nila, may half sister pa. Ganun, okay. Nung high school pa lang ako noon, yung ate ko, siyempre ate ko to, may nauna sa akin, ay may lumiligaw sa kanya na isang teacher na isang government high school. Okay. Isang teacher. Ngayon ay may bisyo ito na hindi pwedeng lumigaw na hindi nakainom o lasing. Ewan ko ba, may lalaki palang ganun ano, na hindi makakaligaw ng formal pag hindi lasing. Buti na lang pag lumiligaw siya doon sa bahay namin, marunong kasi yung tatay ko, stricto yun. Lagi may baril yun na 45 dito sa likod. Marunong. Siguro, titignan muna niya pag wala yung tatay ko, tapos pupunta siya. Siyempre, lasing. Lasing. Ewan ko ba naman, may lumiligaw din na iba dito sa kapatid ko nga, sa una. Sa half-sister ko. Meron naman lumiligaw, yun po ang kanyang nakatuluyan. Good provider naman kasi nung naging na siya, naging state college na yon, ay naging professor na siya. Okay. Nakapag-aral naman mga kapatid niya, may abogado na nga. Pero siyempre, yung bisyo niyang pag-iinom, nadagdagan yun. Pero nung na-born again na po kami,
Lalo na po yung bunso namin na naging pastor, si Pastor Nelson, si Pastor Claudio, ay sinishare nila. Pero yung nga po, yung pinento natin kanina na sila ay sarado, kandado, at nawala na yung susi. Naka-welding pa. O, ganun sa old faith. At pilosopo talaga yon, number 1 na pilosopo. Kumisa na-encounter ko rin, pero ganun nga ang reaction. So paglipas ng mabang panahon, isang araw na lang may tumawag sa amin dito sa Soldiers. Sabi niya, yung bayaw ko na yon ay nasa St. Luke's. Di, sige, sabi ko, tinawag ko si ating nyo, si ating Shirley nyo, at saka si Josie. May bata pa si Josie nun. Ewan ko, nag-aaral pa yata nun ng nursing, nag-aaral pa siya nun. Sige ako, dumalaw tayo sa St. Luke's. Anyway, kabisado mo naman yan kasi nag-aaral sa Trinity nun yung College of Nursing. E di nung pumunta na kami ro, pumasok kami sa isang private room, at nakita namin siya nasa nakahiga, nakadextrose. Tapos nandun yung ate ko at binulungan niya ako. Sabi niya sa akin, yung daw bayaw ko na yon ay 4th stage cancer. Okay, hindi po 3rd. 4th stage cancer. E di syempre, yan ang unang, di ba, pagka mga ganyan na may mga mabigat na karamdaman, ang una natin ilalapit ay walang iba kundi ang gospel ni Jesus Christ. O si Jesus Christ. Alam niyo po, nung umpisahan ko na pong sharean doon sa kanyang higaan, siyempre 4th stage, edi hinang-hina po yan. Nakadextrose. Walang lakas yan. Eh nung umpisahan ko pong i-share si Jesus Christ, eh bigla pong yung kamay niya ay nagdaganon, oh. Tapos biglang tumayo, kinuha yung dextrose. Tapos pumunta ng CR, nilak. 4th stage cancer po yun. Siyempre, buti na lang sa Rema, tinuruan po tayo ano ang ating gagawin. Nakatingin na kaming tatlo, si ating Shirley nyo, si Josie, nagtangs kami. Tapos yung espiritu na nanggugulo doon sa bayo ko na yon, sa pangalan ni Jesus, deny namin at pinalayas sa pangalan ni Jesus. At nagtangs kami ulit. Siyempre, yung mahina lang. Hindi naman naintindihan ng ate ko yun. Kasi during that time, hindi pa born again yung ate ko. Okay. Maya-maya po, wala pang isang minuto, 2 minuto, lumagitik po yung CR. Sabihin nun, may nagbukas sa loob. At lumabas po siya, hawak pa rin yung dextrose. At umupo po sa reclining na chair. At sinabit po niya yung dextrose niya. At doon po ay muling lumapit ako sa kanya at inumpisahan ko si Jesus Christ. At mag-umpisa nung umpisahan kong i-share si Jesus Christ, ay iyak na po siya ng iyak. Dumating sa punto ng pagtanggap sa Panginoong Jesus, ay I have to stop. Bakit? Kasi po yung gumaganon yung kanyang umahagulgol sa iyak. Pero sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Pagkatapos po nun, sige, sabi ko, ng prayer, acceptance, pinag-pray, ay umalis na po kami. Okay, alam niyo po, kinabukasan, at 10 o'clock, balita po sa amin, na kinuha na siya ng Panginoon. Kung susumahin mo, malayo na siya, nakamag-anak. Amen po. Pero hindi papayag ang Panginoon. Maaring ilang oras na lang po yun. Talagay nyo kaya, ganun na lang ang nangyari. Hindi. There are times na yung buhay ng tao ini-extend ng Panginoon para lang maabot. Amen po. At yan po ang Diyos po natin. Mahal natin, ang mga mahal natin sa buhay, ay mas mahal ng Panginoon ang mga yan. Okay. Pangatlo po. Makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa gawa. Nandiyan pa po ba kayo?
Konting tiyaga lang po. Alam ko, magtsatsaga tayo dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga mahal natin sa buhay. Bakit? Okay, magbigay lang po tayo ng kwento. Pag pinag-usapan kasi ang loved ones, ano ang papasok sa atin? They are our own. Sila po ay atin. Sila po ay binigay ng Diyos para sa atin. Amen po. Kaya nararapat lamang na yung supreme concern, yung supreme prayer and effort, ang ibigay natin sa kanila. Bakit po? Dahil po, tayo po ang mas makakapag-impluensya dahil kadugo natin sila. At sila ibinigay sa atin. Pwede mo ba itanggi yun? Bakit siya naging nanay mo? Ikaw naman magulang, bakit siya naging anak mo? Bakit siya naging uncle mo? Naging pinsan mo? Naging kapatid mo? Bigyan ng Diyos yan sa atin. Okay. At pwede tayong makapag-impluensya sa kanila na hindi kayang magawa ng iba. Amen po. Yes, meron tayong mga workers. Meron tayong mga pastor. Salamat sa Panginoon. Pero primarily, ikaw na kamag-anak. Ikaw na na-born again sa family. Tayo po unang paghahanapan ng Panginoon. Amen po. So kung gagawin natin ang best po natin, ay hindi po tayo magpe-fail na hindi natin sila madadala sa Panginoon Jesus. Amen po. Okay, balik na po tayo dito po. Pagbukasan po kayo sa akin dito po sa Gawa chapter 10. Mag-start po tayo ng 1. Okay? English po itong sa akin. Sige, sumabay na lang po kayo. No? Gawa sa Acts chapter 10 verse 1 to 5. At sa Syria, there was a man named Cornelius. Sumabay na lang kayo sa may Bible na Tagalog. A centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, Your prayers and gift to the poor have come up as a memorial. Okay, now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. So meron pong isang nangangalang Cornelio na isang sundalo na mataas ang katungkulan. Kapitan yata sa Tagalog. At siya po, ang sabi dito, pati ang kanyang pamilya ay relihiyoso at may takot sa Diyos. Tignan niyo po ha. At siya po ay matulungin, nagbibigay ng mga tulong. At siya rin po ay nananalangin ng kasama ang kanyang pamilya sa Diyos. Regularly, araw-araw. At isang araw, sa isang vision, nagpakita sa kanya ang isang anghel. At ang sabi ng anghel, yung panalangin mo, yung mga regalo mo sa mga mahihirap ay napakagandang memorial offering before God. Hindi nakakaligtaan ng Diyos yun. Tanungin ko kayo, nakakita na po ba kayo ng anghel? Okay, karamihan sa atin, hindi makaka-amen. Kasi ako rin, hindi pa nakakita. Okay. Dito po,
maliban siya ay may takot sa Diyos, nagbibigay ng tulong, nananalangin araw-araw, at yung sinabi ng anghel, yung kanyang mga regalo sa mahihirap, yung tulong niya, ay isang memorial sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo po at nakakita siya ng anghel. Pero tingnan niyo po sa chapter 11, lumdag lang po tayo sa chapter 11. Okay. Tingnan niyo po dito sa chapter 11, okay, verse, bago mag-14, basahin ko po. Send to Joppa for Simon who is called Peter. He will bring you a message through which you and all your household will be saved. Ibig sabihin po nun, kasi dito po, kinukwento na magpadala ng sundalo kay Peter, kaunin siya, at sasabihin sa kanila, ng mensahe na kung saan sila ay maliligtas kasama ng kanyang pamilya. Ibig sabihin po nun, si Cornelius, isang may takot sa Diyos, isang matulungin, nananalangin sa Diyos araw-araw, nakakita pa ng anghel, at yung kanyang mga offerings na tulong ay umabot sa Diyos, natutuan Diyos doon. Pero kung siya'y namatay sa oras ding iyon, ay didiretso pa rin siya sa impyerno. Paano mo nasabi yung verse? Ito po, tignan nyo po. He will bring you a message through which you and all your household will be saved. Sasabihin sa inyo ni Pedro, yung mensahe na kung saan kayo at ang sambahayan mo ay maliligtas. Ibig sabihin po noon, hindi pagiging relihiyoso ang magliligtas sa atin. Ibig sabihin po noon, hindi yung mabait ka, yes. Ang pagiging mabait ay yan po dapat ang resulta na nung nabornagin ka. Pero yung gagawa ka ng mabuti para masave, hindi po yun ang makapagliligtas. Nananalangin sa Diyos araw-araw. At sabi nga rito, nakakita pa na anghel. Pero kung namatay siya, there and there, ay sa impyerno pa rin siya. Bakit po? Kasi sabi, sa binasa natin kanina sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga po, ano po ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel kay Cornelius. At sinabi sa kanya, kaunin si Pedro. At tingnan nyo, at ang kanyang pamilya. Sabi rito, through which you and all your household will be saved. At ang kanyang sambahayan. So, anong ginawa ngayon ni Cornelius? So, ginawa ngayon ni Cornelius ay tinipon niya sa kanyang bahay ang kanyang sambahayan. At ang maganda po rito ay hindi lamang po ang kanyang sambahayan. Dito po sa verse 24, chapter 10 verse 24, tingnan niyo po doon. Cornelius was expecting them, yung pagdating ni Pedro, and had called together his relatives and close friends. Ang galing naman ni Cornelius. Hindi lamang yung sambahayan niya ang kanyang tinipon, kasi pinapunta na niya dalawang sundalo niya para kaunin si Pedro. Ang sabi rito ay pati mga kamag-anak at mga kaibigan na malalapit. At tingnan niyo po sa verse 44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. At ang sabi rito, for they heard them speaking in tongues and praising God. Naranasan po nila, nakuha nila yung kaligtasan, at hindi lamang po yun, nangapuspos sila, nabautismuhan sila ng Espiritu Santo. Paano, anong katibayan? Nagtatangs po sila ng sabilang mundo. Amen po, brothers and sisters. Okay. Sa pagtatapos po natin,
Kuminsan magtatanong po tayo, lalo na po tayo ay lahat ay may mga kamag-anak na hindi pa born again. Bakit ganun? Minsan, nagkukwento nga si Fred, Tatay Fred. Yung magulang ni Pastor Raina, na nakauwi sila nung Sunday, sa first time na nakauwi sila after ng lockdown. Ay yung nanay niya na mahilig magbasa ng Bible, ay inaya yung kapatid. Nandun na kagad ang persecution. Inaya pa lang na magbasa ng Bible o nagsishare patungkol kay Jesus. Minsan magtatanong po tayo, bakit gano'n? Lalo po tayong mabibigla, ano? Kasi kilala niyo si Benny Hinn, di po ba? Si Benny Hinn, evangelist na pastor na this morning, taga-Rema. Alam niyo, hindi, sa palagay ko, hindi na kumpleto ang araw ni Benny Hinn pagka walang tinawag na taga-Rema. Joke lang. Noong po nag-i-start si Benny Hinn, nung na-born again po siya, kasi Katoliko sila kahit na Hudyo siya, taga-Israel siya. Napunta siya ng Canada, doon na siya na-born again. Okay. At nung na-born again siya, di siyempre, andun sa heart niya ngayon na madala yung pamilya niya, strong personality yung tatay niya. At nung gathering po nila, nabanggit niya yung pangalang Jesus. Alam niyo, nilapitan siya ng tatay niya na 6'2". Maliit lang si Benny, di ba? Tatay niya 6'2". At sinampal yung si Benny. At sabi sa kanya, "Never again will I hear that word." Kala ko, di ba kapag sa Old Faith, pinag-aaralan din naman patungkol kay Jesus, di po ba? Pero this time na naborn again na siya, sasabihin, sinabi lang niya, nabanggit lang niya patungkol kay Jesus, ay sinampal niya siya. Mas mabigat na persecution yun. Kaya ba, nasampal na ba kayo ng nanay nyo, ng kapatid nyo? O salita lang? Mas mabigat na persecution nyo. Pero ang tanong nga, bakit ganun kabigat? Lalo na po ang mga workers natin, ang mga pastoran natin. Sila na nag-house to house. Sa gaya-gaya, kahit na doktora yan, praise the Lord. Hindi pinag-usapan dito kung anong dala mo. Pinakamahalaga ay ang Panginoong Hesus. Okay. So, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ang sabi po rito, "The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." Tingnan nyo po yung the God. Small g po yun. Hindi po capital yun. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers. Sa Tagalog po. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Tingnan niyo po yung salitang Diyos, small d, ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So dito po sa Bible, binabanggit po dito na yung mga unbelievers ay binulag ni Satan at saka ng kanyang mga kampo. Kaya pala pag nag-share ka, tumatalbog. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Amen po. Okay. So, ang tanong, the God of this world, di ba ang Diyos sa mundong ito, ang Panginoon? Di ba? Bakit? Sabi diyan, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. Nagbabanggit din siya na hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Di ba ang Diyos ng daigdig na ito? Ating Amang nasa langit, ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit. Amen po. Okay. Ito pong binabanggit na God of this world, kaya small letter po yan, ay walang iba kundi si Satanas.
paano mo naman nasabi yung birth? Okay, ganito po. Naalala niyo po, bakit naging God of this world, of this earth, si Satanas? Okay. Naalala niyo po nung likhain ng Diyos si Adan at si Eva. Okay, sa Genesis, sa chapter 1, sa verse 26, saka 30, sulat niyo na lang po. God said to Adam, sinabi ng Diyos kay Adam, nilikha na po niya lahat. Rule, fill, subdue. Lahat ng fish, creation, lahat na nasa mundong ito, ipinamahala niya kay Adan. Amen po. Okay. Pero ano po ang nangyari? Nung tinukso sila ni Satan, ano nangyari? Sa halip na sundin nila na huwag kainin niyan, anong ginawa nila? Sinunod nila si Satan. In short po, dahil sinunod nila si Satan, yung pag-administer sa mundong ito, yung binigay sa kanila na sila yung mamamahala sa mundong ito, ay nilipat nila kay Satanas. Amen po. Yun yung fall of man. Anong katibayan? O dito po. Dito sa Luke chapter 4, sulat nyo na lang po, tapos basahin. Luke chapter 4 verses 5 to 8. Naalala niyo yung temptation ni Jesus Christ? Tinenpt siya ng diablo. Una yung hindi siya kumain ng 40 days. Unang pan sa kanya, dahil gutom na gutom siya. O sige, sabi niya, Satanas, oy, gawin mo yung mga bato na yan na tinapay para hindi ka magutom. Okay, yung pong pangatlong dito sa Luke chapter 5 and 8. Basahin ko po. The devil led him up to a high place. So after po nung tinapay, dinala siya ngayon sa mataas na lugar. And showed him all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all this authority and splendor. I will give you all their authority and splendor. Pinakita yung lahat ng kingdom. Pinakita kay Jesus ni Satanas. Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamalaan nito. Sabi niya, for it has been given to me. Tingnan niyo po sinabi, for it has been given to me. May nagbigay sa kanya. Kailangan naman si Jesus ang nagbigay sa kanya o ang Diyos ang nagbigay sa kanya. And I can give it to anyone I want. So if you worship me, it will be all yours. Yun ang sabi ni Satan. Tingnan niyo po sa sagot ni Jesus. Hindi niya kinontra na yun ay pag-aari ni Satanas. Hindi niya kinontra, ay nagsisinungaling ka lang. Hindi. Sabi nga ni Satan, for it has been given to me. May nagbigay sa kanya. Okay. Sa palagay niyo, sino nagbigay nun? Kaya nga po, dito, ang sa 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng mundong ito, ng daigdig na ito. Yung Diyos po doon ay small letter. Okay. Brothers and sisters in Christ, ako po yung unang na born again sa family. So imagine niyo na lang po, yung mother ko ay president sa Old Faith ng CWL for so many years. May kapatid ako na every Holy Week ay nagbubuhat ng krus sa Old Faith. Dahil alam niya, pag napagbuhat siya ng maraming excuse me, pag nakapagbuhat na siya ng pinakamalaking krus, naikot niya yung bayan namin, ay nabawasan na yung kasalanan nila.
Yun ang old faith. Diba paano mo ilalapit sila kay Jesus? At lahat ng mga kapatid ko ay mga pilosopo. Okay. Pero praise the Lord. Ito po sa Rema ay pinagkalooban tayo ng bautismo ng Espiritu Santo. Tayo po'y nagtatangs. At sa pagtatangs natin, dumarating sa punto na tayo po'y sa leading ng Holy Spirit ay tayo po'y nagtatravel. At nakakapag-travel po tayo ng 1, 2 oras, 3 oras. Okay, ang ginawa ko po noon ay yan po, yung pagtatravel. Nag-set ako ng oras. Sa 24 hours, nag-set ako ng ilang oras yon. Usually, sa madaling araw ko po ginagawa yun. 2 to 3 in the morning. Mahal po ba natin ang mga kamag-anak natin? Hindi pa ba natin? Siyempre, mahal natin. Lalo na ngayon na pinarealize sa atin ang salita ng Diyos, ang mga dinadaanan nila, ang pupuntahan nila pag hindi sila na-born again. Okay. So, after po ng makapag-travel po tayo, ang sabi po dito sa Matthew 18:18, binibigay ko na po sa inyo isang guide po natin. Matthew 18:18, ito po yung binding and loosing. Amen po ba? Sinasabi ko sa inyo, anuman ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anuman ipahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Amen po. Bakit tayo nakakatagal ng pagtatang, nagtatravel na 1 oras, 2 oras, 3 oras para sa pamilya natin? Kasi mahal natin sila. Amen po. Okay. So dito po yung binding and loosing. So pagkatapos po natin makapag-travel ng ilang oras, ito po, isulat nyo na lang po. Ito po isang guide. Na after na makapag-travel po tayo, ito po yung ikukumand natin na binding and loosing. Iba-bind natin kung ano man yung espiritu na nag-blind sa kanila. Di ba binasa natin kanina sa 2 Corinthians 4:4? They are blinded. The unbelievers are blinded by the God of this world. Yung pong God doon, small letter. Si Satanas po yun. Amen po. Naintindihan po natin. Okay. Ito po yung prayer. Pagkatapos po natin makapag-travel. Ikaw, foul spirit. Sulat niyo po. Ikaw, foul spirit. Yung po kasing foul spirit, marumi po yung foul. Tingnan niyo po yung mga unbelievers. Ang galing magmura. Foul spirit po yun. Yung nagkukwento ng mga, madalas magkwento ng mga green jokes. Foul po yun, foul spirit. Ito po, ikaw, foul spirit, deceiving spirit, yung pong deceiving spirit, yan po yung spirit of religiosity. Yung pandaraya na pananampalataya. Ikaw, foul spirit, deceiving spirit, and workings of the devil, blinding and binding my, kung sino po yung tatay, nanay nyo, hindi pa born again, kapatid nyo, uncle nyo, pinsan nyo. Blinding and binding my, sabihin nyo po yung pangalan. Then ito po yung binding loosing. I bind you in Jesus' name and claim salvation of my, sabihin mo kung anong pangalan nun, in the name of Jesus. So dito po yung nagbabind sa kanila, yung bumulag sa kanila, ay ibabind po natin yan after po tayo makapag-travel na 1 oras o 2 oras. Tapos magbabind po tayo. Excuse me. Ikaw, foul spirit, deceiving spirit, and workings of the devil, blinding and binding my, kung sino man yun, I bind you in Jesus' name and claim salvation of my in Jesus' name. Nakuha po natin, brothers and sisters in Christ. Okay. So, okay, dito na po tayo tatapos. Kaya tayo nga, yung kasama natin na amen ng amen. Sabihin noon ay mga mahal niya sa buhay, ay isa pa lang ang born again.
Excuse me. Sabi ko, nakaka-relate ako. Kasi 30 years ago, ako yung nag-iisang na born again. Okay. Pero, praise God, buti nga po tayo, meron na po tayo mga materials na ganito. Pero during that time, yung nga po, yung naikwento ko sa inyo, yung dinala ko ng Panginoon sa pagtatrabail. Trabail ng trabail. Una, sa personal ko. Tapos yung pala, yung mga mahal ko na sa buhay. At katuwang ko ang asawa ko. Kaya yung may asawa dyan, maganda na maborn again din asawa nyo para makatuwang nyo. Mailapit, pagtulungan na mailapit, mga mahal sa buhay, sa partido niya at saka sa partido natin. Amen po. Salamat at alam ko na kahit paano ay napagsaluhan po natin ang materials na ito para maging guide po natin na maabot na. Yan nga po, sabi ko sa inyo kanina, nung ikinukwento nga ni Jenny Ann, yung nag-duty siya na maraming namamatay because of the COVID. Salamat, nandun si Jenny Ann. Kahit paano nasisharean niya, napag-pray. E paano sa ibang mga hospital na puno, mga government hospitals? Paano kung walang born again doon na doktor, na espesyalista? Hindi naman sila marunong tumawag. Kaya naalala ko po, maalala natin ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, idulog na natin sa Panginoon. Lockdown naman ngayon, naka-quarantine tayo, marami tayong oras. Idulog natin ang mga mahal natin sa Panginoon. Amen po. Sige po tayong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Amang banal at Diyos namin nasa langit. Salamat po na muli nabigyan ng emphasis ang mga mahal namin sa buhay. Nakita namin sa kapaligiran kung paano ang mga tao na malayo sa iyo, Panginoon, hindi na alam ang kanilang gagawin. Nandun ang takot, kagalumihanan. Kaya Lord, ilagay mo po ang burden sa amin. Ilagay mo po ang pagmamahal sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Na maumpisa na namin, Panginoon, ang seryosong pananalangin para po sa mga mahal namin sa buhay. May mga dumaan man ng mga disaster, Panginoon, kagaya ng mga testimony ng mga lingkod mo, ay pwede namin panghawakan ang mga pangako mo na dito pa lang sa mundong ito ay maging mananagumpay kami. Dahil ikaw nga po, Panginoong Jesus, ay mananagumpay. At hindi lang po yun, Panginoon. Sa mga nangyayari sa amin sa kapaligiran na ito, isa lang ang ipinararating mo sa body of Christ. Malapit ka na ang darating. Kaya tulungan mo kami, O Lord, na walang sawa na abutin namin ang mga mahal namin sa buhay. Hindi kami magiging masaya, Panginoon. Kami man ay kami lang ang maligtas. Kasama sila sa pangako mo, Panginoon. Lord, salamat sa napag-aralan namin ngayon. Tulungan mo kami, O Holy Spirit, na may sagawa ito. Lord, ang lahat ng pasalamat at pagsamba ay maingat namin binabalik sa iyo. Idalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Sige nga po sabihin natin isang malakas na praise the Lord.